Hinihiling ng Department of Justice kay Atty. Jimmy Bondoc na ituro na ang lokasyon ng kliyenteng si Senador Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Atty. Bondoc. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang tanghali na rin po, Sir Rafi, at sa lahat ng nanonood. Opo, alam niyo po ba kung nasaan ngayon ang inyong kliyenteng si Senador de la Rosa? Nasa Pilipinas pa rin po ba siya or wala na? Wala po kami talagang alam. Inulit-ulit po namin yan, Sir Rafi. At hindi po ito pagkukunwari. Sana po makita nila ang aming sinseridad. Palagi ko po, ito ay sadya naman po ni Senator Bato to keep us safe at para po kami ay magkaroon ng uninterrupted na legal discussions regarding his available remedies. Ukol po dun sa DOJ, nakita ko lang po yan sa Facebook, yung kanilang pahayag. Ngunit as of now, wala pa po ako natatanggap either sa PINA o kaya po letter request. At actually, gusto ko na po sanang matanggap para po ako ay makasagot ng tama. Sakali po matanggap niyo ito, ano po magiging tugon niyo doon sa kanilang kapag formal na nilang hiningi, iyon yung tulong para malocate ang inyong kliyente? At kung alam niyo po ba yung kanyang lokasyon ay sasabihin niyo sa DOJ? Opo, una sa lahat, hindi po kasi magkakaroon ng posibilidad no, na malalaman namin ang kanyang lokasyon. We are only in coordination with the family at hindi po kami privy to any other matters. Kung may malaman po kami, magko-cooperate naman po kami. But also, this is predicated on the presentation of a valid warrant. Sana po, kasi hanggang ngayon po, sa araw po na ito, sa oras na ito, wala pa kaming natatanggap na kopya ng warrant na dumaan po sa... kahit po yung ICC warrant, hindi ko pa po yung nakita except yung sa internet. At wala pa rin po yung dumaan sa ating domestic judicial process, Sir Rafi. Kung makita niyo po yung mismong ICC arrest warrant, ano pong magiging decision niyo rito? Well, we all know that the Supreme Court has they have declared that hindi pa nila nare-resolba yung 6 constitutional issues, no, or 6 rather key issues doon sa kaso. So hindi pa it has always been our legal position that an ICC warrant is not immediately enforceable, no? Marami pang tanong na nakabalot diyan. So pag nakita po namin yung ICC warrant, ay tsaka po namin malalaman kung anong gagawin namin. Then we will first have to inspect kung ito ay dumaan po sa proseso na ini-invoke nila bago namin siya masagot. Denied na po yung TRO na hiniling ni Senator Bato sa Korte Suprema. Ano pong legal remedies ang ginagawa o gagawin po ninyo ngayon? Opo, ayon naman po sa rules, pwede pa kaming mag-motion for reconsideration. Yan po ang hinahanda namin ngayon. Pasensya na po, Sir Rafi, hindi namin maibigay yung mga detalye niyan dahil sa judice. No? Pero mag-motion for reconsideration kami. At hint, ang kasali dyan ay yung mga bagong nangyari, bagong kaganapan, mga supervening events. Dahil po may mga bago pong deklarasyon ng DOJ na huhulihin na nila si Senator Bato at meron silang 225,000 na police force, etc. Marami pa po. Tungkol po sa paghuli sa inyong kliyente, baka may gusto po kayo linawin tungkol sa inyong naging pahayag dati na pwedeng i-serve yung warrant through you, through the lawyers. Baka meron po kayo gustong linawin doon. Opo, kasi po matagal po namin dinidiin, napuputo lang po kasi ako dun sa interview na yon. Matagal namin dinidiin that we do not recognize the ICC warrant. Therefore, para sa amin po, that's a piece of paper. No, ngayon, kung locally processed po yan na warrant, syempre po it should be served properly by the appropriate personnel, no? Pero kasi po, yung ICC warrant, parang gusto na i-serve ni Senator Trillanes. Tinanong namin kung bakit siya. Tapos recently, sinabi na rin po ni GM Torre na parang may nagtatap sa kanya or hindi ko po alam masyado yung balita ukol kay GM Torre. Pero
pag binigyan po kami ng valid na warrant served by the proper authorities, sasagot po kami ng tama and we will make sure that Senator Bato receives it personally. Hinaharang po na Senate minority yung mungkahi nga payagang lumahok yung mga senador sa sesyon via online. Paano po gagawin ni Senador Bato yung kanyang mga tungkulin kung hindi siya physically present po sa sesyon? Maganda po yung pahayag recently nila Congressman Paulo Marcoleta, no, na he revealed that 2 weeks ago, pati po ang lower house ay meron na ring approved na rules on teleconferencing or attending their sessions via technological means. So hindi naman po malaki ang pagkakaiba ng House sa Senado. So ang gusto lang po namin ay to immunize the Senate from external politics. At kung sa palagay ko lang, no, sa palagay ko lang to, this is my humble opinion, na kapag pinayagan po sila na mag-attend via teleconference, at least mawawala na po yung mga akusasyon ng iba, hinala ng iba na hinuhuli lamang sila Senator Marcoleta, Bongo, Jinggoy, Bato, etc. Para lang hindi sila makaboto. So pag pinayagan po yung teleconferencing, mawawala na po yung hinala na iyon. Okay, abangan po natin yung mga update dyan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. God bless po sa inyo lahat. Yan po si Attorney Jimmy Bondoc.